Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao, Sabah. So welcome back sa ating YouTube channel, Pilipinas News Channel nga po pala ulit. So in this video po, pag-uusapan po natin yung ginawang hakbang ni President Bongbong Marcos ngayong nakaraang araw or ngayong kasalukuyan at ang comment ni John Arcilla sa nangyaring pagsipa ng isang security guard sa isang sampagita vendor at ganoon din sa nangyayaring issue ngayon sa pagitan ni na Boss Tito Vic Soto at ni Daryl Yap ang gumawa ng pinikulang may kaugnayan sa soft drink sexy star na si Pepsi Paloma na pumanaw noong dekada 80. So medyo matagal na po yun. Ang sinabi po dito sa News 5, pinangunahan ni President Bongbong Marcos ang ceremonial turnover ng 3,517 housing units sa mga kababayan natin na apektuhan ng bagyong Yolanda PH sa Barauen Community College or BCC Multipurpose Building sa Barauen, Leyte ngayong Biyernes, January 17. So ngayong araw lamang po ito mga kababayan na pinangunahan po ni President Bongbong Marcos ang mga housing units na ito. So binukasan na po ito sa mga madla or sa public at ang bilang po ng housing units ay 3,517. So malaking tulong po ito para sa mga napinsala ng mga bagyo na sunod-sunod na dumating sa Pilipinas, kung maalala po ninyo mga kababayan. So sinabi po dito ni John Arcilla naman regarding po sa security guard na nagkaroon ng issue naman po dito sa isang sampagita vendor, hindi ko masisisi ang bata kung bakit nagalit. Nagbigay ng opinion ng aktor na si John Arcilla sa kanyang latest Instagram post kaugnay ng alitan ng isang CQ at isang estudyante na nag-viral sa social media kamakailan. Kung hindi miserable at hindi mahirap ang buhay ng bata, magtitinda kaya siya ng sampagita kung may iba siyang paraan ng pagkakakitaan saad ng aktor. Wala naman siyang sinasaktang tao. Mahirap na nga ang buhay niya, papahirapan pa natin. Such a sad video to watch. Naghahanap buhay yung bata, bakit kailangang wasakin yung tinda niya? Hindi ko masisi ang bata kung bakit nagalit, dagdag pa nito. Bakit may mga guard o taong ganito? Sana may konsiderasyon. When we are in authority and we use it to mistreat someone we outrank, what kind of person are we? Sana ay mabigyan ng tamang leksyon ang guard. So mga kababayan, nung mapanood ko yung video, yung viral video na yon, kahit ako mismo ay naawa ako dun sa kalagayan ng bata, kung totoo man o hindi yung kalagayan or yung pagbebenta ng bata ng sampagita doon sa lugar na yun na kung saan pinagbabawalan siya at sinita siya ng guard, kahit na dapat binigyan pa rin siya ng pagkakataon at hindi siya sinaktan o sinira yung kanyang ibinebenta. So yun po yung isang issue sa pagitan po ng dalawa ngayon. So marami po nakatutok dito sa balitang ito. So once again, dito naman po sa News 5 pa rin, yung update naman po dito sa pagitan ni Tito Vic Soto at ni Daryl Yap dahil nga po dito sa napipintong pagpapalabas ng movie tungkol po sa soft drink sexy star na si Pepsi Paloma na pumanaw noong dekada 80. Sabi po dito, pagdating ni Vic Soto kasama ang kanyang asawa na si Pauline Luna ay sinalubong agad siya ng mga katanungan ukol sa petisyon niyang ipatigil ang pelikula ni Daryl Yap tungkol sa soft drink sexy star na si Pepsi Paloma na pumanaw noong dekada 80. Sorry hindi pwede magsalita saad ni Soto. Tinanong din si Yap tungkol sa kaso na kanya namang sinagot ng I'm not really a morning person and I'm not allowed to say anything. So Soto versus Yap magsisimula na. Ibinalita ngayong Biyernes, Enero 17 ng umaga na pareho nang dumating ang TV host at komedyanteng si Vic Soto at ang filmmaker na si Daryl Yap sa Muntinlupa City Regional Trial Court or RTC Branch 205 para sa pagdinig sa petisyon ng writ of habeas data na inihain ni Soto laban kay Yap. So ang dinidiin po dito ni Tito Vic Soto ni Bossing ay yung hindi po makatotohanan ng mga datos na nakalap during the research process po ni Daryl Yap. At ito naman po ang papatunayan ni Daryl Yap na ito po ay totoo. So isa po sa kanila, napakaganda naman pong panoorin at magkaroon ng updates tungkol po sa balita sa pagitan ng kanilang kaso, sa kaso po ni Vic Soto para kay Daryl Yap, dahil malalaman po natin kung sino po yung nagsasabi ng totoo. Kung totoo po ang sinasabi ni Vic Soto, mapapahiya po si Daryl Yap, at kung hindi naman po totoo ang sinasabi ni Vic Soto or mapatunayan po ni Daryl Yap ang kanyang sarili or yung mga data na kanyang nakalap,
na tungkol doon sa video na kanyang ginagawa, ay napapahiya po dito or mapapahiya po dito ang matagal na nating kilalang na nagpapasaya sa social media at sa television na si Tito Vic Soto or si Boss Vic Soto. So yan naman po ang nakalap natin mga balita sa mga oras na ito mga kababayan. Once again, kung nagustuhan po ninyo ang ating episode ngayon, pakihit na po ang like button at ang notification bell, ganun din po ang subscribe button. At kung gusto po ninyong mag-donate ng sponsorship or magbigay ng tulong para po sa ating channel, ilalagay ko po ang aking number and GCash account dyan po sa description box. Once again, this is Pilipinas News Channel. Peace out.